Magandang hapon po sa ating lahat. Ilang paalaala lamang po. Magandang hapon po sa ating lahat. Bilang paghahanda sa nalalapit na kapitbahay ng mahal na Birhen ng Medalya ni Laguasa, magkakaroon po tayo ng magina na magsisimula sa November 18 to 26 sa ganap na 4:30 ng hapon nang susundan ng misa sa ganap na ikalama ng hapon. Ang isa po natin sa mismong kapitbahan ay salamat po sa mga pagsinulan ninyo. Muli po, ang muli na po ay nagsisimula sa November 18 to 26 sa ganap na 4:30 ng hapon nang susundan ng misa sa ganap na ikalima ng hapon. Maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob langit namin kaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang mali at walang kahuli ang kasiyahan, at sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapahiran sa kanyang sanlibutan. Pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawahan ka. Amen. Magsuso ng lahat at makinig sa pagpapahiwan ng salita ng Diyos. Pinibigyan ni Propeta Daniel ng pag-asa ang mga musyong dumaranas ng pagkaalisin sa kamay ng mga banyaga. Mamamagitan ang Diyos at bawasan ang kanilang pagbulisan. Sisimulan ng pagliligtas at pagluwalhati sa kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating iligay ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel at magkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mo, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y makaparugahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami, tungo sa kabutihan, ay mahihiling na parang kalat sa kalangitan magpapalyaman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Gusto ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangang-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko, oras-oras. Sa piling mo kailanman, hindi ako matitinag. Gusto ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nabiriwang, ang diwa ko'y nagagala. Ang labi kong nararamay, hindi ako natitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malaga. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maakmal. Gusto ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituro mo ang landas na buhay ang kahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang wala hanggan. Gusto ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Sa ikalawang paglato, sapat na ang minsanang paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili para sa katawaran ng ating mga kasalanan. Tanging ang wakas na lamang ng panahon ang ating hinihintay upang malibulog na ang kaligtasang handog niya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Bawat saserdote ang nakatanong ng lingkod araw-araw at nagkakandog ng iyon at iyon ng mga tao. Subalit, hindi makapatawag ng kasalanan ang mga kapatid. Ngunit si Kristo ay minsan lamang ng kanila dahil sa mga kasalanan at iyon sa kanya. Pagkatapos, lumubog siya sa kanan ng Diyos. At naghihintay na roon hanggang sa lubusang pagtutuloy sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa mga kanya, sa pamamagitan ng isa lamang pagkakandog, ay kanyang pinapagdadaman magpakailanman ang mga lubulos niya. Sapagkat ipinatawad niya ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang magtandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos na ikaw'y tinayang natin.
Cruz na po ang mahal. Sumayo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ng anak ng tao na nasa laba, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susubuin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinilang ng Diyos mula sa lahat ng tao. Panawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga dahon sa ito, alam ninyong malapit na tag-araw. Hindi naman kapag nakita niyo nangyayari na mga bagay na ito, ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya nagsisimula. Tandaan niyo ito, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga tao na bubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi nagkakapulan. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsabit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang nakaalam dito, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ang aming Panginoong Jesucristo. Minsan po ay dapat ng isang dokumentary. Ang palabas po ay tungkol sa naobserbahan sa universe gamit ng mga astronomer ang powerful telescope. Kaya ngayon po nakikita na nila kung yung layong mga galaxy, mga bituin, layo sa atin. At isang beses ay nilapasi sila, isa sa mga bituin na malimit ay bigla na lang naglaho. Nawala. So pwede pa lang mawala ang isang bituin, pwede pa lang na-destroy, masira, mawasak, at wala ng tuluyan. Tandaan po natin ang araw, ang ating araw, na sun, ay isang bituin. Kaya pwede isang araw na lang, ang araw na yan ay mawawala bigla, sabot. Yung lahat ng planeta na inaakit niya by gravity ay mawawala. Kaya, yung sinasabi na natin po ngayon, Jesus, ay Ebanghelyo ngayon, mayayanig. Mayayanig ang daigdig, malaglag, mula sa lahat ng mga bituin, mayayanig ang panggaling sa kalawakan, no? Kaya ito po pala yun, ayon sa mga astronomer na yun. Ang sabihin na ni Jesus, alam niya na ang lahat ng mga nilighang ito ay may katapusan. Hindi ito ang walang hanggan. So, ang ating daigdig, ang ating araw ay may katapusan. At ang katotohanan ito ay dapat natin kilalanin ng gabi. Pwede tayong mangamba, pwede tayong matakot, pwede tayong makabista dahil sa expong ito. Pero tanda natin sa akin ng Panginoon Jesus, di alam. Siya mismo di alam. Mga anghel sa langit di alam. Kaya kung nila alam kung kayo mangyayari. Ang Diyos na malang nakakaalam.
Pero ito ay magtatapos ito. Kaya, pero sa mga sumasampalataya, sa mga hingiran ng Panginoon sa Kristo at tumugon sa Kanya ng buong pananampalataya, ito yung isang katapusan. Ito isang bagong simula. Bagong simula, kasama siya, nagtaglay ang lahat ng kapangyarihan at makakasama siya sa buhay na walang hanggan. Kaya, no? At makikita ang mga tao na nasa labaa, dumating na may nakilang kapangyarihan at yung mga anghel, titipunin nila lahat, yung mga hingiran ng Diyos. So, magsisimula ang isang bagong buhay, hindi sa daigdig na ito, kundi sa kung saan naroon ang Panginoon makapangyarihan at kakila sa lahat. So, at kung yun po yung mangyayari, that's the best na mangyayari, di ba? Ang makasama ng Diyos. Tama po kayo? Naniniwala po ba kayo na ang makasama ng Diyos? Ang pinakamagandang pwede mangyayari sa buhay ng tao? Naniniwala kayo? Gusto niyo makasama ng Diyos? Sige, para na po, wala tayo. Nauna. Diba? Nauna. Ayaw nila. Ang pero Father, pag-ibig ako sa mundo ng kaibigan. Hindi sa nagsusubo kung talagang naniniwala tayo yun the best sa atin na makasama ng Diyos. No? Kaya paminsan yung mga lupa na kayo sa dahil. No? Kasi kumata sila sa libing. No? Ayun, di ba? Wala sa pagyan, iyawan sa dahil. Gusto niyo ba makaharap ng Diyos? Yes, Father. O sige, tara na. Now, last. Punta na tayo. Ay, teka mo na, Father. Teka mo ba? Anyway, you know, the best that could happen to us ang makasama ang Diyos, makasama ang Yesu Cristo. Kaya, kung gano'n pala, ano yung attitude ng mga Kristiyano habang nasa mundo ito? Ang attitude. Sabi ni Jesus, kung kayo mga tao, ano kayo magpasa ng mga palatandaan sa kalikasan, di ba? Yung puno ng igos, ang nakita nyo, nagsisimul ang bagong usbong, alam niyo malapit na tagaraw. No? At kapag nakita nyo ng mga palatandaan yan, ibinabago na kayo, magkahanda na kayo para sa tagaraw. At sabi ko ng Jesus, no? Kung sa mundo ito, sa kayo magpasa ng mga palatandaan, ito na mga nangyayari sa paligid, no? Yung mga nangyayari disaster, nangyayari pandemic, lahat nangyayari mga palatandaan na pwedeng magwakas ang mundo at pwedeng magwakas ang buhay sa mundo ito. Nga lang, talagang alam mo kailan. Pero pwede kong mangyayari. Pero ano palang gagawin ko kung sakaling ganyan? Then, ang challenge ko sa akin, ano talagang may gagawin sa sarili, kung talaga yung papalit sa buhay na ito, na buhay na kasama ang Diyos, talaga yun ang pinaka-importante sa ating puso. Ang pinaka-importante ang Diyos sa ating buhay. Na talagang siya ang pamunahin sa ating buhay. Dahil kapag iyon ay naging matibay sa ating dibdib, wala tayong gagawin na taliwas o taliwas sa gusto ng Diyos. Gagawin natin mga bagay na matutuwa ang Diyos sa ating ito. Ang anumang gagawin mo para sa iyong asawa, sa iyong anak, ay para matuwa ang Diyos. Hindi para matuwa lang ang asawa ng mga anak mo, hindi para matuwa ang Diyos. Anyway, ang gusto naman Diyos para na the best. Ano magagawin mo sa mga ali-alian mo, ay para matuwa ang Diyos. Hindi para lamang magtanong na gusto mo mangyari para sa iyong sarili. No? Di ba? May mga tao kaya naghahanap buhay, kaya nag-negosyo, kaya natabaho para magpayaman para sa sarili. Pero hindi po sapat yun. Dapat may mas mahalagang dahilan kung bakit ka mayroong mga bagay-bagay ito at dapat kaayon sa iyong pagkilala sa Diyos. Kung talaga ang buhay kasama ng Diyos ang pinaka-importante sa iyo, kailangan ang ginagawa natin sa mundo ito ay pagkasanay na para makabuhay tayo kasama ng Diyos. Kumbaga, ang buhay sa mundo ay practice kung paano mabubuhay kasama ng Diyos. Pero kung makikita natin sa ating pamumuhay ay ang mahalaga pa rin ay yung mga pangmundo lang. No? Yung mga bagay na sabi ng Panginoon, nabubulok, inakalawang, nawawala, nasusunod na nakaw. Eh, hindi pa tayo sigurado na ang Diyos ang number one sa ating puso. Yung pwede mo pa sa atin. No? Kaya, ang sinasabi pa ng Jesus, okay, kayo ba, mga alagad ko, talaga bang alam ninyo, pinahahalagaan nyo, paunahin sa inyong puso, yung talagang makasama ko sa
sa buhay na walang katapusan. Noong isang araw po, mga 2 o 3 weeks ago, may tumawag po sa akin, Father, magpakasikot. Kasi lang ako naman. Pagdating sa bahay, ano lang siya, mga 40 plus o 54 lang, bata pa. Lalaki po siya, meron siyang liver cancer. Tapos, kinakusap ko siya, pagdating ng tao, sabi niya, Father, tanda na po akong mamatay. For that young age, handa na siya mamatay. Tanggap niya na natutuwa na siya mamatay na. Tanggap niya na yun. At masaya yung kanyang mukha. Sa isip ko lang, kailan kayo masasabi sa sarili ko na masaya akong mamatay anytime? Kayo ba masasabi niyo sa sarili? Anytime na mamatay kayo, masaya kayo. Total, ang kamatayan ang tanging daan. Sa isang padalaki ng bayan para sa pag-ibig, ang kamatayan tanging para tayo makasama sa Diyos. Handa pa tayo mamatay ng maligaya, magyayari yun. Hindi ko madaling sabihin kasi nga, we enjoy so many things in this life. Para tayo nag-isip, paano mapala ang anak ko, paano mapala asawa ko, paano mapala niya, paano wala kang tiwala sa Diyos na kaya niya aksyon na lahat ng bagay. Pero ito nga number 1 ko talaga sa iyo. Kahapon po, ang gawa yan. Kahapon, bilibig ko lang po yung malaking lagyan ng langis. Hindi po yung tanong sa atin lahat. At sa bagay lang po magiging malinaw. Kapag talagang tunay na number 1 na makasama mo ang Diyos ang importante sa iyo, lahat ng gawin sa mundo ito ay puro mabuting bagay. Puro mabuting bagay. At pag puro mabuting bagay yung gagawin, ang buhay mo sa mundo ito ay magiging masaya. Magiging masaya. At wala kang pangamba. Kasi ano man ang mangyari sa iyo, alam mo, the best will come. Diba? Pero pag ang pinag-aabalahan mo ay mga bagay-bagay sa mundo, dahil yun ang number 1 sa puso mo, lagi kang nakukonsume, lagi kang problema, ang maraming iniisip, diba? Kasi nga, ang mundo ito ang iniisip mo. Pinapagbilayan po lagi talaga. Talaga bang ito ba yung ating paniniwala po? Kasi pagka nagsisipa tayo ng araw na linggo, sumasampalataya ko sa buhay na walang hanggan. Diba? Inataya ko ang aking buhay sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin nun, kung sumasampalataya ko, Espiritu Santo sa buhay na walang hanggan. So, naniniwala tayong iyon ang pagkataya natin ating buhay, yung buhay na walang hanggan. Pero nga sabi ko na, madalas ang aking katayaan ay buhay dito sa lupa. Kaya rin pakita ni Jesus, magtatapos ng lahat. Kung natapos pa ang lahat, kasama ka ba ng ito? Tumayin po tayo. Ipahayag po natin ating panampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos. Pagkakabit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawag tao siya walang Espiritu Santo. Pinakasakarihan din. Pinakasakit ito ng Pilato. Ipinakatutulog siya na tayo ibig. Nalawas sa pinagawa ng mga lumaw. Nang ay katong araw na buhay ang paguli. Umusyat sa langit. Lalutlok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon nagbumulan tayo dito at hukom sa naubuhay at mga nakikitahan. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tao, at sa buhay ng walang hanggan. Ngayon, dumalangin tayo sa dakilang Diyos Ama na tayo bigyan ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi sa oras ng kaniyang tinakda. Ating dasalin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy mo ang gabayan ng mga leader ng simbahan, ang bawat nananampalataya, tungo sa tamang landasan sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Maitabuyan gawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Magsimula noong magbagong loob ang mga taong
pagkakasala, dala ng pamumuhan, abuso at karahasan, tanganin nawa nila ang landas ng pagpapatawad at pagbabago ng buhay. Manalangin tayo. Paglilingin mo nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa dahil sa salot ng COVID-19. Bigyan mo rin ng sapat na lakas ang mga nag-aalaga sa kanila, lalong-lalo na ang mga frontliners. Manalangin tayo. Sulubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Sa iyong sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, ngayon din ng mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, ama, ikaw ang aming kanluwa at pag-asa. Bigyan mo kami mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kami na ayon sa turo na iyong anak at aming Panginoon, aming manunubos na iyong at nanubos sa Yesu Kristo, aming Panginoon, at magpakailanman. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Pagdating nawa ng Panginoon, itong palahay sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin, lumikha, tanggapin mo ang mga banal. Ipagkalo mo ang iyong kasintahin pagtingin sa aming mga alay, upang magandang loob mo ay aming mapagtan at ang buwan ng walang hanggang pag-irap ay aming mapakinabangan sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ilaas ang Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikan niya upang kami palayain at maitampok sa iyong lulingling. Siya ang nagtanghal sa amin bilang libing hinirang, pari at haring lingkod sa iyong pamahalan.
Mula sa kadiliman kami ay iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkan na may tungkuling maglahat ay dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyig sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanala, kaya sa pamagitan ng Espiritu, mayroong banal na mga kaloob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkati-hati niya, inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo na ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahando para sa inyo. Kaya di naman matapos ang hakuna, ginawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalaga at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubungos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, katingali namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami ang papasalamat dahil kami nilalapat na tumayo sa harap mo para maging coach sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng ni Cristo yung mabuklo sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahin namin mo yung simbahang laga sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco namin pagpapipagtorne namin bispot ng buong kapalitan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin dahil lain na may pag-asang sila yung magbubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo siya patuloyin sa iyong kaliwanagan, at kaawaan mo pag-ilabatin kami lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen Iyalay na ng Diyos, kaysa sa Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parang nagpapulay sa iyo sa mga kapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin o aming ang Diyos na kami yaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas kasalanan, at ilias sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming kinanalitan at dakilang araw ng pagkapahayag na pagpapaligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kabulihan o pakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tuhan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at nagkaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng dahil. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ang laging sumunod. At sumayin. Bigay kayo ng kapayapaan sa Ito ang poder ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, pagpalila niya sa kanya itumangga. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay dadalik na ako.
ay po'y tumayo at manalangin. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkinabang, ang aming pag-ibig ay lalong malagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nagbuti si pagdiwang ang huling hapunan sa mabit na sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magpalagi ang lahat ng pagmahal at Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Maya kayo nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos.